Isa itong kwento na hindi lamang basta kwento. Isang haka-haka na maaring totoo. Sa liblib na baryo ng San Bartolome de los Angeles, ang mga salitang kulam, sumpa, usog, nuno sa punso, at engkanto ay hindi lamang mga basta alamat na sinusulat sa lumang papel o kaya naman ay kinukwento sa gabi. Para sa kanila, ito'y bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Misulang hangin na hindi mo man nakikita pero nararamdaman mo kapag dumampi sa iyo. Sa pamilyang Balmores, si Aling Severina na isang matandang babae na kilala sa kanilang lugar bilang tagapangalaga ng mga sinuunang kalaman, ay minsan kinuwento sa kanyang mga apo kung paano ang kanyang kapatid na si Leandro ay bigla na lamang nagkasakit matapos itong umihi malapit sa isang punso. Hindi daw nito napansin ang isang matandang lalaking pandak, kuba, na tila walang muka na malapit sa kanya. Kinabukasan, nagsusuka na lamang ito ng dugo at tumirik ang mga mata. May isa pa raw silang kapitbahay na tawagin na lang natin Gregoria na isa daw tindera ng pruta sa palengke. Ito'y biglang nilagnat at hindi na muling nakapagsalita matapos itong mauso ng isang bisita na hindi niya kakilala. Walang doktor ang makapagsabi kung anong dahilan ng kanyang sakit. Pero ayon sa albularyo na tumingin sa kanya, nadala daw ito ng masamang hangin. Sa mga taga-lungsod, gaya ng mga taga-Ciudad de Esperanza, ang ganitong usapan ay tinuturing na kathang-isip. Ang mga gaya ni Ginoong Ricardo Alvarez, isang propesor sa universidad, ay nagsasabing walang scientific basis ang lahat ng mga ito. Ayon sa kanya, kung hindi mo nakikita, hindi ito totoo. Sa isang banda, naiintindihan ko rin naman ito. Pinalaki tayo sa ideyang kung hindi mo masukat, hindi mo masuri, hindi mapatunayan, hindi ito tunay. Pero, paano kung ang kababalaghan ay totoo lamang sa mga naniniwala dito? Isipin mo na lang, paano kung ang kulam, ang usog, ang sumpa, o kahit yung mga aswang, hindi makakagalaw sa isang taong saradong isipan? Hindi dahil hindi sila totoo, kundi paniniwala ang nagbibigay buhay sa kanila. Sa agham, meron tinatawag na nocebo effect. Ito'y masamang kapatid ng placebo. Kapag naniwala kang may masamang mangyayari sa'yo, kahit wala namang pisikal na dahilan, ang katawan mo'y tumutugon na parang may bantanga. Sumasakit yung ulo mo, lumalabo ang iyong paningin, at bumibigat ang iyong dibdib. Dahil naniwala ka. Meron din tinatawag na self-fulfilling prophecy. Kapag naniwala kang ikaw ay sinumpa, maglalakad ka sa mundo na may takot, na mayroong pagdududa sa bawat kilos, at sa huli, lahat ay guguho. At sasabihin mo, ayan, sabi ko na nga ba, meron akong sumpa. Ang mundong pininiwalaan mo ay siya ring mundo na iyong ginagalawan. Sa isang paraang nakakakilabot, hindi laging patas ang realidad. Hindi ito palaging objektibo. May isang pilosophikal na kaisipan na tinatawag na phenomenology, na ang iyong karanasan ay siya mong katotohanan. Kaya kung nakita mo ang nunod sa punso at natakot ka, kahit sabihin ng iba na guni-guni mo lang yan, totoo yun para sa iyong mundo. Sa kultura natin, ang kababalagan ay paring alikabok, nakalutang sa hangin. Sa kwento ng ating mga lola, sa ritual ng albularyo, sa ating mga dasal bago matulog. Ngunit sa kulturang panliranin, ito'y pinagtatawanan lamang. Sinusupalpal ng lahoy ka. Iyon ang tinatawag na cultural relativism, na bawat kultura ay may kanya-kanyang version ng katotohanan, at hindi dahil hindi ito pininiwalaan ng iba, hindi na ito totoo. Kaya ito ang tanong, kung hindi ka naniniwala, hindi ka rin ba maaapektuhan?
Isipin mo na lang ang kababalaghan bilang isang istasyon sa radyo. Kung hindi ka naka-tune in, wala kang maririnig. Pero hindi dahil sa wala kang naririnig, wala nang tinig na umalingaw sa ere. Baka kaya may mga taong hindi kailanman nakaengkwentro ng multo, kulam o aswang, dahil sarado ang kanilang mundo. Wala silang signal para maramdaman ang ibang dimensyon. Pero sa iba, lalo na sa mga lumaki sa lumang bahay, nang sa higay narinig ang bawat yapak ng mga di nakikitang nilalang, na may halamang gamot sa bintana at asin sa bulsa, bukas ang mundo. Buhay ang kababalaghan. Humihinga ito, nakikipag-usap, sumusunod, at naghihintay. Kaya sa huli, hindi ko sinasabing ang kababalaghan ay tiyak na totoo. Ang aking sinasabi, nagiging totoo ito kapag pinaniniwalaan mo. At kung hindi mo naman ito pinaniniwalaan, baka dumaan lang ito sa'yo gaya ng isang aninong lumusot sa dingding na hindi mo man lang napansin. Para sa mga hindi naniniwala, marahil hindi ito totoo. Pero sa mga bukas ng paningin at loob, matagal nang gising ang mga multo. Ngayon ko pa lamang isusulat ang karanasang ito. 4 na taon nang nakalipas, pero sariwa pa rin sa aking isipan, na para bang kahapon lang ito nangyari. Sa aming lumang bahay sa bayan ng Santa Catalina de los Martires, isang lugar na laging nalalambungan ng ulap tuwing dapit hapon, doon nagsimula ang gabi ng aking bangungot. Panahon yun na sumikat ang isang banyagang pelikula, isang Thai horror na may pamagat na Ang Albularyo. Lahat sa Facebook at mga kaibigan ko, sinasabing ito raw ang pinaka-nakakapangilabot na pelikula ng taon. Na-curious ako, at gaya ng mga hangal na sinisilip ang ilalim ng kama sa gitna ng dilim, pinanood ko ito ng mag-isa sa aking kwarto. Pero hindi ko ito natapos. Wala pa sa kalahati, bumigat ng aking dibdib. Para bang may nakapatong sa akin. Sa bawat eksena ng ritual sa pelikula, parang may humihila si liwanag sa aking paligid. Sumasakit ang aking ulo. Nanlalamig ang mga kamay ko, at meron akong nararamdaman na hindi ko may paliwanag. Tila ba may tumititig sa akin mula sa sulok ng silid. Pinatay ko ang telebisyon. Umupo ako ng tahimik sa aking kama. Pilit na inalis sa aking isipan ang nararamdaman kong pangubgob ng kasamaan. Ngunit hindi doon natapos ang aking bangungot. Sa aming kwarto ng kapatid kong si Reynaldo, may isang matandang kama, 2 bintanang kahoy, at isang antigong aparador na may salamin. Minanapan namin sa aming tiya Basilia. Maputi ang dingding, malinis at tila banal kung titingnan. Ngunit ang gabing yun, pakiramdam ko, para akong nakakulong sa loob ng isang kabaong. Mahimbing na ang tulog ni Reynaldo. Ako naman, nakapikit, pero gising ang aking diwa. Pinipili kong kalimutan ng mga dasal at sigaw mula sa akin na panood na pelikula. Ngunit sa pagdikit ng mga talukap ko, para akong nalulod sa ibang mundo. Nakita ko ang sarili kong natutulog. Ngunit may isang malaking larawan sa taas ng aking ulunan. Larawan ng isang babaeng tila sinaliban. Sa ang parehong mukha ng babae doon sa pelikula. Nakatingin siya sa akin. Hindi siya gumagalaw. Pero yung mga mata niya, buhay na buhay. Umiikot. Humahabol sa aking paningin. Bigla siyang gumalaw. Bumaba mula sa larawan. Humawak sa aking mga braso. At hinila ko papasok sa salamin. Itim na abong usok ang bumalot sa akin. Hindi ako makahinga. Ang katawan ko'y tila naglalaban. Gusto kong magising, pero hindi ko kaya. Sinubukan kong sumigaw, pero parang may kamay na tumakip sa aking bibig. Gusto kong sipayin si Reynaldo para magising niya ako, pero para akong nakadikit sa aming hinihigaang kutsyon. Tila ang buong kwarto'y naging altar. Paulit-ulit kong naririnig ang mga dasal mula sa pelikula.
na parang may nagsasagawa ng ritual sa mismong harapan ko. May boses ng babae, garalgal at punit-punit, na binibigkas sa mga salitang hindi ko maintindihan. Bumabaw na bawat bigkas niya sa loob ng aking utak. Tumirik yung aking mga mata. Nangangalikig ako sa lamig ng pawis. Ang paligid ko'y umuugong at ang mga pader ay tila humihinga. Sa gitna ng aking takot, tinawag kong pangalan ng Panginoon. Pabulong sa una, tapos pasigaw, hanggang sa parang biglang may naputol. Parang may nabasig na manipis na salamin. Bumalik ang lahat sa dati. Tahimik, malamig, at bukas ang bintana. Sa may bintanang iyon, may aninong dumaan. Isang itim na hugis na gumagapang pababa. Tila isang hayop na hindi may paliwanag ang anyo. Hindi ito tao. Hindi rin naman hayop. Para itong usok na may anyo. At ang mga mata, dalawang pulang tuldok. Tumitirig sa akin habang ito'y papalayo. Napatulan ako sa takot at napasiksik sa likod ni Reynaldo. Yakap ang sarili kong katawan habang nagdarasal ng sunod-sunod. Sa gitna ng kadiliman, doon ako nakatulog habang sinasambit ang mga salitang natutunan ko pa sa aming lolang si Constancia. Mga dasal na pinamana lamang sa panahon ng matinding panganib. Hanggang ngayon, tuwing naalala kong gabing iyon, hindi ko mapigilang manginig. Minsan iniisip ko, baka may sumama sa akin mula sa pelikulang iyon. Isang diwang nabuhay sa dasal ng mga banyaga na naghanap ng bagong kihigaan. Kaya't kung may balak kang manood ng pelikula na may mga ritual, mga tawag sa espiritu, mga pagdarasal na hindi mo naman naiintindihan, pag-isipan mo itong mabuti. Baka may makinig, baka may sumagot, at baka hindi ka na muling magising sa mundong ito ng buo. Magandang gabi o araw sa inyong lahat. Isa ko sa tahimik yung taga-subaybay sa channel ninyo. Matagal ko nang kinahiligang ang pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Para bang may kakaibang aliw at kilabot kapag nalalaman mong hindi lang ikaw may mga karanasan na mahirap ipaliwanag. Ang ikukwento ko ngayon ay isang kakaibang gabi ng takot at pagdurusa na naranasan ko nitong nakaraang Abril lang. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito lubos maisip kung paano ko ba ito nalampasan. Bawat gabing ako'y nag-iisa, bumabalik ito sa aking alaala, tahimik na sumisiksik sa aking kaisipan. Nagsimula lamang ito sa isang simpleng usapan lamang sa isang dating app. Doon ko nakilala si Marshall, isang lalaking halos kasing edad ko lamang. Matagal-tagal na rin kami nag-uusap at sa hindi inaasahang pagkakataon, napag-alaman namin na kami magkaiswela pala nung kami nasa elementarya pa lamang sa isang maliit na baryo sa San Eugenio del Valle. Mabilis na naging pagkakagaanan ng aming mga kalooban. Tila bang matagal na kami magkakilala. Dumating na nga ang araw na nag-decide kami na magkita. Dahil sa kalayuan ng aming mga tirahan at sabihin ng biyahe tuwing gabi, karaniwan na ito sa aming probinsya, napagkasunduan namin magkita sa bayan ng Santa Monica del Norte, kung saan may mga mumurahing hotel para sa mga biyahero. Dumating kami mga bandang 7:00 ng gabi. Pumili kami ng isang medyo lumang hotel na may pangalan na El Palacio del Norte. Malinis naman yung pasada. May magandang chandelier dun sa lobby. Pero kita na rin sa dingding at amoy ng hallway ang katandaan nito. Nakausap namin yung receptionist. Ang mga silid daw sa itaas ay umaabot ng 1,200 kada gabi. May mga mas murang kwarto na 500 lang. Pero ito'y matatagpuan sa basement. Walang gaanong signal at halos hindi raw inuupahan ng mga bisita. Nagalangan ako sa una, pero dahil gabi na at pagod na rin kami, pumayag na rin ako. Sabi pa nga ni Marshall, sasamahan niya raw ako hanggang 4:00 ng madaling araw. Saka daw siya uuwi. Pumayag naman ako.
pero napakalaking pagkakamali pala noon. Mga bandang hating gabi, tumawag sa kanyang ina. Ayon sa kanya, may emergency daw sa kanila. Hindi ko na siya napigilan pa, kaya agad siyang umalis. Iniwan niya akong mag-isa sa silid, number 3, dun sa basement na yon. 6 ang kwarto dun sa ibaba, at kami lang yung naka-check-in doon ng mga oras na yon. Tahimik lang yung buong palapag. Ang mga ilaw sa pasilyo ay kumikislap-kislap na parang patay sindi. Narinig pa yung mahinang ugong ng mga tubo at kung minsan, tila may mga yapak nang hindi matukoy kung saan nanggagaling. Talaga naman na nakakapanindig balahibo. Ang silid ay may isang higaan, isang antigong salamin sa dingding, at aircon na nasa itaas ng salamin. Sa ulunan ko naroon ang pintuan ng banyo. Isang bombilya lamang ang ilaw. Walang bintana, kaya walang natural na liwanag. Nakapatay lang yung TV, at yung cellphone ko naman ay naka-charge sa tabi ng aking kama. Ayokong patayin yung ilaw, kaya't nakatulog akong nakabukas ito. Ngunit hindi pa rin ako matahimik. Para bang may bumubulong-bulong sa likod ng aking tenga. Mahina, pero paulit-ulit. Para bang tinig ng isang matandang babae. Bawat pag-iglip ko, bigla akong magigising. Balot ng malamig na pawis. Hanggang sa narinig kong isang tunog na nagpabaliktad ng aking singpura dahil sa labis na takot. Isang halakhak, pero hindi normal na tawa. Tila isang batang masaya, ngunit may halong pag-uuyam. Nanggagaling ito sa mismo tabi ng aking tenga. Napabalikwas ako. Walang katao-tao. Napakatahimik ng paligid. Tingnan kong oras sa aking cellphone. 2:54 a.m. Hindi na ito bago sa akin. Minsan na rin ako nakaramdam ng presensya, nakarinig ng mga boses, at nakakita ng mga anino. Pero kakaiba ito. Parang hindi ito basta lamang multo. May mas mabigat, mas malalim, at mas masama. Nagsipagtayuan na lahat ng balahibo ko. Nakita kong aking sarili sa refleksyon ng salamin. Pero ang salamin, hindi gumagalaw ng sabay sa akin. Parang may delay. At sa isang iglap, ngumiti ang aking refleksyon. Habang ako'y nananatiling seryoso. Yun na ang hudyat. Nilukob na ako ng takot. Agad kong kinuha ang tuwalya at tinakpan yung salamin. Hinanap ko sa aking bag ang rosaryo ng may medalya ni San Benito, ang aking tagapagtanggol. Niyakap ko yun. Ipinulupot sa palad ko habang binubulong ang mga dasal na tinuro sa akin ng aking lola. Habang sinasambit ko ang Cruxante Patris Benedicti, parang may umalulong sa loob ng banyo. Hindi tao ang tinig. Mababa, parang hayop, ngunit may pangungusap. Hindi ko maintindihan ang sinasabi nito, pero ramdam ko na ako ang kanyang tinatawag. Muli ako napapikit. Pilit na tinatakpan ng usaryo ang sarili kong pandinig. Sa isang bahagi ng aking idlip, parang may maiinit na hiningang dumampi sa aking batok. Akala ko'y guni-guni lamang, pero nung idilat ko ang aking mga mata, nakita kong basang marka ng kamay sa kumot. Maliit, parang sa bata. Hindi na ako makagalaw. Hindi na ako makahinga. Parang may nakaupo sa aking dibdib. May pumatong sa akin. Mabigat. Parang may mga mata sa dilim na tumititig sa aking kaluluwa. Nagdasal ako. Walang humpay. Hanggang sa unti-unting lumiwanag ang paligid. Narinig ko ng tilawak ng mga manok. At sa wakas, bumalik na ang katahimikan. Bago ko umalis, sinilip ko munang salamin. At sa sandaling yun, nakita ko na may bakas ng maliit na kamay sa gitna ng tuwalyang nakatakip dito. Tila sinubukang ipadyin mula sa kabila. Hindi na ako kailanman bumalik pa sa El Palacio del Norte. Mura man ang kwarto sa basement, kapalit naman ito isang bangungot
na hindi ko talaga makakalimutan. Kung sakaling mapadpad kayo sa bayan ng Santa Monica del Norte at may magsabing tumuloy kayo sa lumang hotel na yun, mag-iingat kayo. Baka sa kwarto sa ilalim ng lupa, hindi lamang pansamantalang tulugan yun. Baka may naninirahan na roon. Matagal na at naghihintay ng bagong bisita.